Nauwi sa karahasan ang huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy sa Maguindanao del Sur kahapon. Ang pinangangambahan ngayon ng mga otoridad, baka patikim pa lang ito ng mas magulong eleksyon sa lugar sa susunod na taon. Magbabalita, Simon Gualvez. Tanghali kahapon ng sumiklab ang komosyon sa bayan ng Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. May ilang naaktuan pang namamato. Maya-maya umalingaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Sa isa pang video, maririnig na nakikipagtalong ilang residente sa mga nasa labas ng bakod hanggang sa magkabarilan ulit. Nangyari ito kasabay ng huling araw ng paghahain ng kandidatura para sa midterm elections. Isang tanod ang patay habang isang pulis at 4 na sibilyan ang sugatan sa tama ng bala. Nagkaroon po ng putukan dyan po sa labas. In front dito, dyan sa kabilang highway, opposite ng highway. After nun, may mga putok na from different direction. Bukod sa pumaril, may ilang lalaki ring nakuna na pinagpapalo ang mga sasakyang dumaraan. Pati katabing police station na damay sa nangyaring pamamaril. Inabot ng halos 1 oras yung naging komosyon dito mismo sa labas ng bayan ng Sharif Agwak. Tingin ng mga otoridad nagkaroon ng miscommunication o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga supporters at ng kandidato matapos maantala ang pagpa-file o paghahain nito ng COC sa loob. Paliwanag ng COMELEC, may isang kandidato kasing meron umanong pending arrest warrant na sinita. Pero heto raw ang totoong dahilan kaya siya naantala. It's more from the supporters siguro. Alam mo naman, mainit ngayon. No? Baka nagkatagpo, nagkakatsawan, nagkabarilan na. Kasi baka nga iniisip ng iba, pinipigilan mag-file. Ang sabi naman ng EO, mayroong kulang talaga doon sa COC na dinala ng yung mga tao na supposedly magpa-file. Kulang yun. So, pinaayos. Sa huli, tinanggap pa rin naman daw ang COC ng kandidato dahil wala namang hinaharang ang COMELEC sa sino mang gusto mag-apply para tumakbo sa halalan. Ang pinangangambahan ngayon ng mga otoridad sa BARM, posibleng patikim lang ang nangyari kahapon sa magaganap ngayong halalan matapos mabuwag ang binuong alyansa ng mga kilalang political families dito sa probinsya. Tumiwalag sa mga mangudadato ang mga Mastura, Mitimbang at Sinsuat. Nagsilipat sa Partido Federal ng Pilipinas at sa United Bangsamoro Justice Party o UBJP na political party ng Moro Islamic Liberation Front o MILF ang naturang mga pamilya. Saka inendorso si Sultan Kudarat Town Mayor Tukaw Mastura sa pagkagobernador ng Maguindanao del Norte. And I would like to thank very much the President Bongbong Marcos for showing me his trust na ako ang pinili niyang magiging flag bearer ng Federal Party of the Philippines. Both sides ng mga unadatos, ang tingin sa akin ay elderly nila po. Kung kaya ako'y napapamahal man na rin ako kay yung mga unadatos dahil nakikita ko sa kanila, ako'y tinuturing na kanilang magulang. Makakalaban niya si dating TESDA Chief Datu Suharto Teng Mangudadatu na asawa ni Maguindanao del Sur Governor Bay Mariam Sangki Mangudadatu na ngayon naman ay itatapat ng UBJP kay Ali Mitimbang na ama ng kasalukuyang Vice Governor na si Nathaniel. Maglalaban naman sa pagka-vice-gobernador sa Maguindanao del Norte sina Bay Aini Sinsuat at tsuhin niyang si Datu Blas Sinsuat Mayor Datu Marshal Sinsuat na siyang bukod tanging inendorso ng UBJP at ng 9 na mayor mula sa 12 bayan sa probinsya. Isusulong daw niya na matuldukan na ang mga karahasan sa kanilang lugar. Una-una kasi ang investor, tinitignan niya kung yung lugar ba na pupuntahan niya is walang problema, yung negosyo na ilalatag niya dyan sa isang lugar. Pag maganda yung so maraming papasok dito na negosyo. So yung negosyo ng papasok galing sa investor. So maraming mabubuhay dahil maraming mabibigyan ng trabaho. Muli namang babalik sa mataas na posisyon ang mga ampatuan. Tatakbo bilang Vice Governor sa Maguindanao del Sur si Mama Sapa no Vice Mayor Benzar Ampatuan bilang katandem ng mga mangudadato. Para sa mga mangudadato, normal lang ang maglaban sa politika dahil taong bayan naman ang mamimili. Yun nga lang, nang himasok daw kasi si Special Assistant to the President Anton Lagdameo kaya tuluyang nabuwag ang Family Alliance.
at sasabihin mo, kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, diba? Name drop pa ang Pangulo, kakasuhan ka namin, tatanggalan ka ng bodyguard, papalabanan ka namin, papakulong at paparade ka namin. Tinatakot nila yung mga mayor natin. I do not know what's the reason behind, but I hope na it's not the billion, no, it's not the black grant of the region of BARM. Panawagan nila, magbitiw sa pwesto ang Special Assistant to the President. Wala pang komento dyan si Lagdameo. Pero ang BARM government mariing itinanggi ang umano'y libelous at fabricated claims. Pinag-aaralan na umano nila ang posibleng legal na hakbang laban sa mga akusasyong wala naman daw sapat na ebidensya. Ako, si Mon Gualvez, para sa 1PH. Nagulat ang marami nang maghain ng Certificate of Candidacy kahapon si Pastor Apollo Kibuloy. Hapon na nang dumating ang kinatawan ng Kingdom of Jesus Christ founder sa Manila Hotel, Tent City para ihain ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Ang pagtakbo raw ng nakakulong na appointed Son of God ay para sa Diyos at para sa Pilipinas. Isusulong daw sa Senado ang religious freedom. Pero ang matalik na kaibigan naman niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na una nang napabalitang ipupull out ang kandidatura sa pagkaalkalde sa Davao City, hindi naman nagpakita sa filing center para sa senatorial candidates hanggang sa magsara ito ng alas 5 ng hapon kahapon. Hindi na rin tatakbo ulit bilang mayor ng Bamban Tarlac si Alice Guo. Inanunsyo niya yan sa kalagitnaan ng Senate hearing kahapon kung saan inusisa ang aligasyong espiya siya ng China at pinatakbo lang sa Bamban para kumuha ng intel. Sabi niya, lilinisin daw muna niya ang pangalan bago sabaking muli ang politika. Your Honor, haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Linisin ko po muna yung sarili ko po. At para maging fair din po para sa mga constituents ko po na minamahal ko po. Samantala, nasa Laos ngayon si Pangulong Bongbong Marcos para sa pagbubukas ng ASEAN Summit. Pero ang itinalaga ng Pangulo na caretaker ng pamahalaan habang wala siya, hindi si Vice President Sara Duterte. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Paglapag pa lang sa Vientiane, Lao People's Democratic Republic, kaagad nakipagkita si Pangulong Bongbong Marcos sa Filipino community doon. Mainit na naging pagsalubong na nasa 400 kababayan natin. Aminado si PBBM na nagulat siya na maraming Pinoy sa Laos. Pero sabi ko siguro sa Laos, sa Vientiane, wala namang Pilipino ron. Sabi, nagulat ako, sinabi hindi, ang dami nating mga kababayan doon. At ganito ang kanilang trabaho, ganito ang kanilang mga ginagawa. Kaya talagang maliwanag, talagang once again, na nakita ko ang katunayan na yung Pinoy talaga kahit saan mo ilagay, sisikat at sisikat. Kasabay niyan, nangako si PBBM na isusulong ang kapayapaan sa magiging pagdalo sa 44th and 45th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summits. I fully intend to advance Philippine national interests, including that of maintaining peace and security in the region, to strengthen our economy and to ensure the well-being of each and every Filipino. The world and our region are facing challenging times. Inilatag din niya ang magiging pulong sa business sector doon para makapanghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Bago naman tumulak pa Laos, nagsalita ang Pangulo kaugnay ng pagbitay sa isang Pinoy sa Saudi Arabia. Hindi muna pinangalanan o binigyan ng detalye ang Pilipinong nabitay bilang respeto sa kanyang mga kaanak. Pero pag-amin ni PBBM, matagal umano nila itong tinrabaho. I came upon it when I came into office and they told me it's an old and as I said, I guess Saudi tried to exhaust all possibilities. So did we, but to no avail. Nangako naman si PBBM na ibibigay ang tulong sa pamilya ng binitay na Pinoy, partikular ang maiuwi ang kanyang labi. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Binomba na naman ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Dinikitan at winotter cannon ng China ang BRP Datu Kabaylo at BRP Datu Sanday habang nagsasagawa ang mga ito ng resupply mission kahapon sa Baho de Masinloc.
Sabi ng BFAR, nakaiwas ang kanilang barko at natapos pa rin ang resupply mission. Nito lang Agosto, nang iharas din ng mga Chinese ang BFAR sa kaparehong misyon. Matagal na kasing inaangkin ng China ang Baho de Masinloc kahit sakop ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ngayong simula na ng amihan season, asahan na raw ang paglamig ng simoy ng hangin sa mga susunod na linggo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Habagat is finally over at isa lang ang ibig sabihin niyan. Amihan season is waving. Pero teka, hindi ba't may banta ng La Nina? Magiging maulan kaya ang ating Noche Buena? Sa announcement ng Pag-asa nitong Lunes, opisyal nang nagtapos ang epekto ng southwest monsoon o hanging habagat. Yan ang nagpadalas ng mga pag-ulan kasabay ng mga bagyo sa bansa sa nakalipas na buwan. Ngayon, unti-unti nang nagpaparamdam ang amihan dahil sa paunang epekto ng northeasterly surface wind flow. Nasa transition period na tayo kung saan papunta na tayo sa amihan season. Usually kasi ang amihan pwedeng second half na October or first half ng November. Doon natin naasahan yung mas malamig na panahon. Nagiging maulan din sa eastern section ng Luzon and Visayas. Bukod sa malamig, tuyo ang hanging dala ng amihan mula sa Siberia at mga bansang may malalamig na klima na nasa hilagang bahagi ng mundo. Pero paglilinaw din ng Pag-asa, hindi pa rin tayo makakaiwas sa mga ulan at bagyo. Katunayan, yung 6 na bagyo sa bansa nitong Setyembre, na doble sa inasahan lamang na dami ng bagyo, baka raw muling mangyari kasabay ng epekto ng amihan ngayong buwan. Nagiging La Nina-like condition na yung ating nararamdaman or nararanasan dahil mas nagiging warmer na rin po yung karagatan na malapit sa atin. Therefore, favorable siya sa mga tropical cyclone development and convective activity. Una na ring sinabi ng Pag-asa na oras na magsimula ang La Nina, magtatagal ito hanggang unang 3 buwan ng taong 2025. Kaya pinaghahanda rin ang publiko dahil ang paparating na Pasko at Bagong Taon ay ang maaring pagbagsak din ng malalakas na ulan. Papunta na nga tayong amihan season and then meron din tayong 71% na chance ng La Nina forming this September, October, November season. Although amihan season malamig, since magkakaroon ng La Nina, tumataas yung possibility na above normal yung rainfall. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Susunod, TV host at ngayon senatorial hopeful na si Willie Revillame, iginit na hindi siya pinilit na tumakbo sa eleksyon. Cast ng upcoming horror film na Pasahero na sina Andre Iliana, Yumi Garcia at Kian Johnson, makakakwentuhan natin dito sa studio live. At Emmy-nominated Japanese actor na si Takehiro Hira, nabibida sa pelikulang Cross Point. Kasama niya si Carlo Aquino. Magkakausap din natin mamaya live. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Mahirap mag-isang guro, hectic ang schedule, kaya minsan napapabayaan nila ang kanilang kalusugan. Kaya naman dinaos ng MWell ang kauna-unahang Holistic Health and Wellness Festival para sa mga guro nitong weekend. Napuno ang Inari Sports Arena ng mga game na game at ready to relax na mga guro nitong linggo. Ginanap kasi ang kauna-unahang Holistic Health and Wellness Festival ng MWell at Gabay Guro. Ang target ng event na ito ay mapanatiling healthy ang mga guro sa kabila ng kanilang matinding schedule. We want our teachers to be healthy and well para they can go to school every day to teach their students. Maraming booths din ang naikutan ng mga dumalo mula sa booth na pwede magpa-check up ng blood sugar level hanggang sa massage booth. Kaya naman, sinulit na iyan ng mga gurong pumunta. Minsan na lang daw kasi sila makapag-relax. Nakapag-relax naman, ito ay malaking bagay para sa amin dahil kahit paano, kahit isang araw, wala kami iniisip tungkol sa school. Hindi lang booths ang meron dito. Nagkaroon din ng dance o Zumba session para kila teacher. Kaya naman, enjoy na enjoy at nabawasan ang stress mula sa trabaho. Minsan, sa sobrang hectic ng trabaho, nakakalimutan na nating alagaan ang ating sarili. Kung ang robot nga, kailangan pagpahingahin. Tayong mga tao pa kaya? Mobile ng event na rin po hatid ang mukha ng balita.
Nanindigan ng TV host na si Willie Revillame na kusang loob ang kanyang paghahain ng kandidatura sa pagkasenador. Pero aminado siyang hanggang sa pinakahuling mga minuto ng deadline kahapon, nagdedesisyon pa rin siya. Magbabalita si Gretchen Ho. Buzzer beater ang paghahain ni Will to Win host Willie Revillame ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador sa Manila Hotel. Sa The Big Story, ikinuwento ni Kuya Will na talagang last minute raw ang kanyang emotional decision. Kanina lang. Hanggang nandun ako sa may Rizal Hotel, I'll be honest, napaiyak pa ako. Talagang paurong na ako eh. Pero may mga kumusap sa akin, siyempre, ito na yung chance. Kala ko ba gusto mong tumulong sa mahirap? Half-hearted pa rin ako eh. Gaya sa kanya mga programa, iginiit ni Revillame na taong bayan ang nagtulak sa kanya para tumakbo. Mas malaki ang pera mo sa gobyerno. Mas malaki ang budget mo. Pero mas marami. consensus. Imagine mo, you have about 110 million Filipinos. Ang natutulungan ko lang everyday, about 600. Hindi pa lahat. You know, dito mas malawak, Luzon, Visayas, Mindanao. Sabihin, pag nabigyan ka ng chance, anong bilang gusto mong gawin? Ngunit mula sa buhay telebisyon, bakit nga ba niya sinasabak ngayon ang mundo ng politika? Una nang sinabi ng TV show host na hindi siya papasok sa politika dahil masyado itong magulo. Pero ang gulong ito rin daw ang lalo pang nag-udyok sa kanya na pasukin na ito. Awayan ng awayan sa Congress, awayan ng awayan sa Senado. Sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. Ito yung mga taong binoto, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan. Pero nakakalimutan yung mga kawawang kababayan natin. Siguro makikipag-away ako sa Senado kahit kanino para sa mahirap. Nang tanungin si Willie sa mga gusto niyang itulak sa Senado sakaling palarin sa 2025, yung bill na yan, yung dapat, kamukha yung gusto ko yung sa senior citizen bill, no? 20%. Gusto ko mag-add, if ever na magbibigyan ng chance, gusto ko mag-add another 10%. Samahan ng bilihin, every year tumataas ang bayad ng gamot, and then yung mga pag-aaral ng bata. Ang purpose ko dito, makatulong, makabigay ng magandang buhay sa mga Pilipino. pero handa na nga ba talaga si Willie sa buhay ng isang senador? Noong Enero lang, spotted si Kuya Will sa isang maisugrali sa Davao kung saan itinaas ng dating Presidente Rodrigo Duterte ang kanyang kamay at nababalitaang kinukumbinsi siya nitong tumakbo. Pero may in-endorse po kayo ni President. Tinaas yung kamay nyo. Tinaas yung kamay nyo. Ibig mo sabihin, baka masakit lang naman yung aming mga kamay. Will naman eh. Boto nyo to. Pero kayo po yung nandun sa maisugrali na very political. Kasama nyo po yung former president. You're very close to, are you very close to them? Gaano kalalim po yung... Hindi naman. Kasi tinatawag niya ako. Gusto niya ako tumakbo senador before. Hindi pa ako handa. Yun lang. Iginiit ni Revillame, hindi raw siya kalaban ng administrasyon at tatakbo siya ngayon bilang isang independent candidate. Kung makakabuti sa lahat wala akong bitterness, wala akong hatred sa bawat ano. So I can go with the president, I can go with the PDP. Kung sino kasama, kaya nga independent ako. Alam mo, kung mamimili ako ng tao, bakit ako tatakbo pa kung may pipiliin akong kulay? Nakita mo itong suot ko puti? Walang bahid ng dumi? Walang kulay na iba? No politics. Yan ang unang sinagot ni Willie sa amin sa seryosong usapan interview dito sa TV5 ilang buwan lang ang nakalilipas. Kaya naman natanong din namin siya tungkol sa kanyang kontrata sa Kapatid Network. Sabi ninyo sa amin, we asked you twice, sabi nyo, hindi. No politics, nasa kontrata nyo yun with TV5 for 3 years, you will not run. Ano po nangyari? Paalam mo kay MVP. You have my support. Go. Yeah. So if possible, will you be keeping your show in TV5? Yes, kasi tinanong ko na kay Chairman Garcia kanina. Yes, hanggang February 10, you can still do your show. February 11, hindi na pwede. Kasi campaign time na yan. Ako si Gretchen Ho para sa 1PH. Samantala, isang nanay ang nananawagan ng tulong para sa kanyang kambal na anak. Ang mga bata kasi parehong may epilepsy. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. PWD at solo parent ang isang ina na nakilala ko sa Agoncillo, Batangas. Mag-isa niyang binubuhay ang kambal na anak na parehong nakaratay.
Normal na mga bata noon ang kambal na anak ni Nanay Jocelyn Aala na sina Jiro at Jaire Aala. Pero habang lumalaki ang mga ito, nagkaroon ng malaking pagbabago. Nauna si Jaire na 10 taong gulang lang noon nang ma-diagnose ng epilepsy. Makalipas lang 2 taon, sumunod naman si Jiro na nagkaroon din ng kaparehong karamdaman. Nung una po, sabi nila nakitaan na parang may lahi daw po yata. Dahil yung pinsan po nila, binata na po nung nagkaroon po din ng ganitong sakit. Sabi generalized epilepsy. Tapos po, yun nga, pinapainom nga po ng maintenance. Halos po ng pangalan ng epilepsy na na-diagnose sa kanila. Nadagdagan pa ang dagok sa kanilang buhay nang pumanaw ang padre de pamilya noong 2014. Kaya naiwan kay Nanay Jocelyn ang responsibilidad na buhayin ang mga anak. Yan ay kahit pa siya mismo ay PWD din. Parang halos yung katawan ko po ay bibigay din, pero hindi po pwedeng bumigay. Dahil wala po alaga sa kanila. Natatakot ko ako na baka isang araw gumising na lang ako wala din. Hindi makapaghanap buhay si Nanay Jocelyn dahil walang hahalili sa kanya sa pag-aalaga sa mga anak. Mas mahirap na rin daw ang sitwasyon ngayon dahil tuluyan ang hindi makatayo ang kambal. Sabi ko po sa mga doktora na hindi na po kami makakabalik sa pagpapacheck up. Kung pwede po, puntahan na lang po kami ng isang doktor din At hindi nakakaawa po yung mga bata na dadalahin ko po sa malayo ay hindi na po kaya ng katawan at parang nanghihina po ang katawan. Hindi awa po naman ng Diyos noong po 2 linggo na po nakakalipas may nagpunta naman po na palliative din at ako po ay inassiste. Dahil pareho ng bedridden, palaging nakadiapers ang kambal. Every 4 hours naman kung painumin sila ng gatas. Ang mga gamot, 6 na klase rin. Kaya ang gustusin nila buwan-buwan umaabot ng 50,000. Si Nanay umaasa lang sa tulong ng ibang tao. Kailangan po nila ng pagkain. Yung pong isang box doon na gatas ay 2.5 inaabot. May kailangan pa rin po mga diaper, underpads, wipes, mga tissue, tubig. Dahil halos po lahat ng kailangan ay hindi ko po kaya talaga na ako lang. Kaya po humingi po ako sa inyo ng tulong. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Viral ang isang security guard na gumagawa ng clay models na mala-action figures ang datingan. Pero may malalim daw siyang hugot kung bakit niya ito ginagawa. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Sa hirap ng buhay, maraming bata ang sabik magkaroon ng mga bagong laruan. Pero hindi lahat na pagbibigyan, gaya ng nakilala kong security guard/artist. Sa exhibit na Archives Unwrapped, bumida ang isang security guard mula sa isang kolehiyo sa Maynila. Agaw pansin ang kanyang mga clay models tulad ng Medusa, Kratos mula sa God of War, at Zeus. Lahat ng ito, inspired daw ng mga laruan na minsan niyang pinangarap. Nung mga panahon na yon, bali, nangihirap lang din ako sa mga kalaro ko dati kaso madadamot sila dati. Bali, kinukuha ko yung itsura niya, hinuhulma ko po. Ang mga sculpture ni Kuya Dom ay naibibenta sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Ngunit, kahit walang commission order, patuloy pa rin siya sa paggawa ng mga ito dahil ito raw ang nagpapasaya sa kanya. Noong una, kuko at kamay lang ang ginagamit niya sa paghuhulma ng mga clay sculptures. Nagsimula ako dati yung mga basic lang. Tapos yun, hanggang sa nakita ko, kaya kong gayahin. Kada may mga nakikita ko na sculpture na ng itsura ng paa, kamay, ganun. Ginagaya ko siya hanggang makumpleto. Dahil sa kakaibang talento ni Kuya Q,
napansin siya ng mga estudyante sa universidad na pinapasukan. Nag-viral ang kanyang mga obra sa mga Freedom Wall online. Dito na rin siya nakuha para sa isang exhibit. Nung nakita ko po sa mga pictures niya, parang nasaya, nanghinayang po ako na ito po yung klaseng tao na dapat bigyan ng oportunidad para makapag-aral ng fine arts. Wala sa edad ang pagkahilig sa mga laruan. Sabi nga ni Bernard Shaw, we don't stop playing because we grow old. We grow old because we stop playing. Mobile Journal Ivan Teringki po hatid ang muka ng balita. Hola mga kapatid! Spook Fest na tayo, di ba? Kumapit na dahil mabiyahe na po ang upcoming horror film na Pasahero. At live na live, fresh na fresh din. Makakasama natin ang mga bida nito, Andre Eliana at Yumi Garcia. Hi! Grabe, alam mo tuloy, nakakasama ko sila, na-feel ko ang youth potion. Pero kasi nakakatawa, dahil nung Monday, kasama ko lang yung tatay ni Andre. Si Jo Marie, di ba? Pats ngayon, kasama ko na sila. Nakaka-bagets. I love it. But anyway, pag-usapan natin tong Spooks Fest na paano nyo. Sa Sinesindak, parte ang Pasahero, ang inyong film ng Sinesindak na mapapanood sa SM Cinemas. And what is it about? Well, basically yung Sinesindak, it's like an event from SM Cinemas. Yeah, it's a festival. Tapos there are two films. Yeah. Isa yung sa inyo, Pasahero. Pasahero and Nanay Tatay. Yes. And with Pasahero, what's the storyline gonna be about? It's about bystander effect, a psychological phenomenon na it's when you see something going on and you don't do anything about it. Oh my gosh! Parang nangyayari nga yun. Like a crime scene po. Let's say, harap-harapan. Okay, nangyayari yung crime. And then, wala kang magawa. Medma lang, gano'n. Hindi ka tumulong, wala kang ginawa, wala ka man lang parang ang iri ang iri nung storyline nitong Pasahero. Pero syempre, fresh na fresh kayong dalawa rito. And of course, Andre, I do know nandun ka rin sa Lumuhod. Yes. Yes, diba? You also have a series going on. How do you guys feel na talagang sunod-sunod ang mga project ninyo? Ako na. Sige, go. I feel very, very blessed tsaka thankful kasi I've been praying for this na gusto ko maging busy. Kaya ayan, thankful ako. Ito na, hinihiling mo, di ba? Ito na. Busy ka na. O Yes. di ba, pa-promote ka na, tapos na-extended pa kayo hanggang April. Yeah. Ayan, ikaw naman, Yumi. Ako po, sobrang grateful din po ako kasi same po kami ni Andre. Ito po yung dream ko. So, nai-enjoy ko naman po siya kahit sobrang busy po ng schedule. Kayo ba yung pinagla-love team ng Viva? Hindi naman. Hindi ba natin alam? Hindi pa natin sure. Smooth! In fairness, smooth to si Andre. Pero I love po, it. dito sa Pasahero, meron po kaming something ni Andre. Oh, so yun na nga yun. Testing the chemistry. O, di ba? So, ikaw practice ba kayo sa chemistry ninyo? Na gano'n na ba kayo? Lessons? Di ba? Yung Hindi parang pa po. drama classes? Hindi po. Oo. Pero ikaw, Andre, ano sinasabi sa'yo ng mommy mo tsaka daddy mo? Kasi sobrang supportive sila sa career mo kahit na sila, hands off. Yeah, Di ba? Sa mga decision mo. Parang they're letting you navigate your career. Siguro yung pinaka lang nila, yung parang payo nila is just always be humble, tsaka be punctual daw. Yeah, you are. That's nice. And of course, ikaw, Yumi, ano pa yung mga dream project mo na nilalatag ng Viva? Meron po akong ngayon, mapapanood po nila ako sa Chasing in the Wild po sa Yes! Viva 1. Sa Viva 1! Yes! Na-story ako pala. At yun din yung story ako today. Si Hi Gab. Oo, I love it. Abangan nyo, di ba? Dito yon. But anyway, please promote, of course, Pasahero. Kailan ba ito showing sa cinemas? Sa camera, yan. Hi guys, I'm Yumi Garcia and I'm inviting you to watch and support our movie, Pasahero po. This coming October 13 na po yan sa Sinesindak po, exclusively at SM Cinema. Yes, and I would like to add lang din, this will be directed by Derek Roman Perez Jr. Wow! Yes. And makakasama po namin dito sila Bea, Luis Del Reyes, Miss Katia, Mark Anthony, si Danny Z, and Kian, tsaka syempre si Yumi. Yes! Kakatuwa! And yung ticket
po niya is 150 only. Oh, And then, good to note yun. Good to note. Yes. Imagine mo, no, ngayon spook season, talagang pwede tayong tumuloy talaga sa mga SM Cinema para syempre sa Sinisindak. Dahil 150 pesos, I'm in! Dahil sinabi mo, napaka-importanting note pala saka nun. meron pa po, Ano? yung 300 whole ticket day. po is for the whole day pass na po siya. So, kung lahat gusto po mo- ng movies na nandun For sa 300 Sinisin. pesos? Yes. Maraming Mapapanood mo po siya. Maraming salamat for saying that. I love it. Ayan. Thank you so much. Don't go away mga kapatid dahil magbabalik pa po ang One Balita Pilipinas. Magandang tanghali mga kapatid. Agaw eksena nung nakaraang linggo ang nakakaaliw ng mga aso na nakabihis sa mga simbahan. May isinagawa kasing blessing of pets kasabay ng World Animal Day. Kung kayo ang tatanungin, anong gusto niyong alagaang pet at bakit? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Aso tsaka pusa. Bakit yun? Mababait naman yun, tsaka hindi ko naman pinakakawalan, dun lang. Chicho na aso. Bakit yun? Ay, kasi yan ang mga aso ng mga anak ko. Chow-chow po. Bakit chow-chow? Kasi okay lang siya pag malakaan. Kasi mabait po siya. Hindi siya nagkakalat? Hindi po. Aso. Bakit yun? Siyempre, pag may tao kumakahol. Meron po akong 11 dogs sa bahay. Bakit ganun kadami, sir, inalagaan? Nung una po talaga is dalawa lang. So lahat na yun, naipon na lang. Pero ano naman po, okay naman po ako sa feeding. So wala naman misbreed doon. Lahat po naka-breed po siya na maayos. Aso tsaka pusa, tapos manok. Bakit yun ang inalagay? Yung aso kasi mapakinabangan mo, taga-bantay. Yung pusa naman, masarap alagaan. Tapos yung manok naman, consumable ng tao. Siyang katay-katay. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Naging makulay ang paghahain ng Certificate of Candidacy sa lokal na posisyon. Mayroong labanan ng magkakapamilya at mga dating magkakampi pero ngayoy magkatunggali na. At bukod sa celebrities, ilang vloggers din ang naghahain ng kani-kanilang kandidatura. Para himayin yan, magkakasama natin Professor Dennis Coronacion, ang chairperson ng UST Political Science Department. Magandang tanghali po sa inyo, Prof. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali rin sa inyo, mga taga-subaybay. Prof, unahin po natin itong labanan sa Maynila. Ano ang nakikita mo sa pagbabalik ni Yorme Isko Moreno sa Maynila? Magiging malakas pa rin ba ang laban niya? Well, yun nga po ang isang malaking katanungan patungkol sa kanyang pagbabalik. Pero malinaw doon noong siya ay umalis at tumakbo bilang Pangulo noong 2022, na wala sa kanya yung makinarya na doon sa City of Manila na nakatulong sa kanya upang siya ay sa kanyang political career at saka nakatulong sa kanya na mailuklok siya noon bilang alkalde ng siyudad ng Maynila. So yung partido niya noon na Asenso Manileño, isang makinarya na nakatulong sa kanya ay wala na ngayon. So medyo hindi natin masabi pa kung yung pagkawala nun ay maaring kumbaga maging damaging sa kanya o kaya mananatili yung kanyang popularidad sa ilan sa mga lugar sa City of Manila. Malaking magiging factor kung paano pinamunuan ni Mayor Lacuna ang Maynila. Tama kayo dun, siyempre, isa yun sa mga pagbabasihan ng mga voters ng City of Manila kung i-re-elect nila yung kanilang incumbent mayor. Kumusta ba siya bilang isang alkalde in the past 3 years? Siya ba ay naging mabuting mayor o hindi? Of course, may mga ilang issues na kinasangkutan ang kanyang pamunuan. Kagaya na halimbawa sa yung usapin ng health permit na may kinalaman sa aming universidad, halimbawa sa UST, naging malaking usapin yan sa amin.
at doon naging maugong dapat ba natin iboto tumuli or hindi. So yun, may mga issues po na dapat sigurong kaharapin ng incumbent mayor at maaaring yun naman ang exploit ng gustong bumalik na si former Mayor Isko Moreno. Isa pang mainit na labanan ang Duterte versus Nograles sa Davao City. Kakalabanin ni dating Cabinet Secretary Carlo Nograles ang dating boss na si former President Rodrigo Duterte sa pagka-mayor. Ano po ang nakikita nyo sa labanang ito? Tama ho kayo dyan. Well, alam naman natin na yung Davao City, may stronghold dyan yung Duterte family. Kilala yan na bailiwick nila, baluarte nila yan. And ang ginawa ng mga nais kalabanin yung Duterte family, I think 2 or 3 families yung nagbuo ng alyansa upang subukang kalabanin yung kalakasan ng Duterte family diyan sa Davao City. So we don't know kung ano magiging resulta niyan, but I think siguro at the moment siguro mas nakalalamang yung Duterte family kasi nga sa napakatagal na panahon, sila ang humawak ng Davao City at hindi nila yung binitawan. In fact, nagkaroon pa nga ng ugong-ugong na balita noon na tatakbo ba si former President Digong Duterte bilang senador. Siguro nagdulot rin yun ng kalituhan ng mga nakaraang araw. Pero ngayon nagsettle na yata siya bilang kandidato sa pagka-Davao City Mayor. So yun, interesting yan. Kahit na po masasabi nating baluarte ito ng mga Duterte, dapat bang maliitin ng mga Duterte ang mga Nograles? Ay, hindi po, kasi it's in fact a serious, it's going to be a serious fight kasi malaking pamilya rin naman yung nagtulong-tulong, nag-alyansa upang kalabanin ng Duterte family. So they're going to put in all their resources, their political network and their machinery. Pinag-combine nila yan upang kalabanin ng Duterte family. So let's see kung yung alyansa ngayon ay would be enough to topple down the Duterte family. Hindi pwedeng maging masyadong kampante dahil kumbaga masasabi po ba natin, Prof, na ang mga Nograles na siguro makonsidera na isa sa talagang pinakamalakas din na lumaban sa mga Duterte? Tama ho kayo dyan. Yan ang mga political heavyweights ng Davao region. Kaya interesting to kasi mga mabibigat na pamilya ang naglalaban-laban. Pero at the same time, mapapaisip ka rin, bakit nga ba limitado ang mga kandidato sa mga political dynasties? Sila lang ba marunong mamuno? Sila lang ba magagaling mamuno? Wala na bang iba dyan na hindi kilala pero may potential naman na mamuno. So mapapaisip ka rin na kapag puro na lamang mga political dynasties na naglalaban-laban. Puntahan po natin itong magkakapamilyang maglalaban-laban sa eleksyon. Kagaya po sa Makati, maglalaban sa pagka-mayor ang magbayaw na sina Senador Nancy Binay at Congressman Luis Campos. Sino ho kaya mananaig? Umakyat, tatakbo bilang senador si Mayor Abby Binay, tapos tatakbo naman bilang mayor naman yung si Senador Binay. So ang mangyayari sila magkakalaban pero either way I think wala naman yatang bad blood sa family nila sa nangyayaring competition na to. So at the end of the day, I think the Binay family is still going to win kasi ibig sabihin na perpetuate pa rin nila yung kanilang pamilya sa kapangyarihan at the power stays within the family. So, victory for the Binay family at any rate. Professor, sa Taguig City naman po, kapansin-pansin na hindi katiket ng re-electionist po na si Mayor Lani Cayetano ang bayaw na si Direk Lino Cayetano. May epekto po kaya ito? Oo, kasi makikita mo kung sino may upper hand sa dalawang magkatunggaling magkamiyembro ng pamilya Cayetano. So apparently, dahil ang nakaupo diyan ay si Mayor Lani Cayetano, so siya yung nakalalamang na kumpara sa kanyang bayaw na si Lino Cayetano.
So ang tanong na lang dyan ay sino ba ang mas pipiliin ng mga taga-Taguig between the two members of the Cayetano family. I don't know, hindi ko lang alam yung kung meron bang bad blood between these two family members. Kaya sila ay tumatakbo. But this is a common phenomenon, especially nowadays, kasi limitado lamang ang mga posisyon sa isang lokalidad. Kaya posible na sila yung naglalaban-laban. So yung mga members ng the same family, sila because of the limited number of positions in a given locality. Sa San Juan naman po, susubukang kalabanin ng political party ng mga estrada na puwersa ng masang Pilipino si Mayor Zamora. May chance kaya po ang basketball legend na si Philip Cesar laban sa isang Zamora? Malalaman pa ho natin, mahirap masabi, pero again, just like I said before, ang incumbent ay parating nakalalamang kumpara sa isang challenger doon sa incumbent. So I think it's going to be may upper hand na o nakalalamang na yung si Mayor San Juan Mayor Zamora as opposed to his opponent. Although I think nag-establish rin naman ng political career dyan si Philip Cesar. Kaya nga lang, syempre, once ang isang incumbent, na-consolidate niya na yung kanyang power at na-secure niya na yung kanyang position, more often than not, it's quite hard to oust an incumbent mayor or an incumbent leader. Hindi rin po nawala ang political dynasties. Kanina na-touch nyo na po ito. At celebrities nitong filing ng COC tulad po ng mag-iinang Vilma Santos, Luis Manzano at Ryan Recto sa Batangas. Sabi naman nila, desisyon ng taong bayan kung sino po ang iboboto. Pero ano ang nakikita nyong pros and cons ng political dynasty? At panahon na ba para magkaroon po ng malinaw na batas laban dito? Well, for the longest time, I think since the time that we ratified the 1987 Constitution, our Congress has not enacted an anti-dynasty law, which is what the Constitution requires. So in the absence of a anti-dynasty law, talaga naman ine-exploit ng mga political families and dynasties yung sitwasyon natin. That's why nowadays we can see itong mga dynasties na tinatanggal na yung kanilang mga limitasyon na inimpose na sa sarili nila noon. Kasi noong mga nakaraang eleksyon, kumbaga man nahihiya pa sila na sabay-sabay patakbuhin yung lahat ng miyembro ng kanilang pamilya in various positions in a given locality or local government unit. Pero ngayon, itong nakita natin sa filing ng COCs ngayon, sabay-sabay na sila. So nawala na yung inhibition, nawala na yung kahihiyan. At pilit nilang ginagawang norm o ginagawa nilang accepted na yung mga tao, iboboto nila sabay-sabay yung mga miyembro ng dynasties. So this is a new phenomenon in an old phenomenon. The old phenomenon is that there have been political dynasties that have dominated our political landscape. Pero ang bago dito is wala na silang limitation sa kanilang sarili. By allowing all of their family members to run in various public positions. So ito yung bago doon na nakapaloob doon sa lumang phenomenon na pag-emerge na pag-dominate ng mga political dynasties. Tingin ko nga gaya ng nasabi ko kanina, this is part of the phenomenon in Philippine politics na kung saan patuloy na nag-i-increase in terms of size itong mga political dynasties and mas kumukonte yung kanilang mga options. That's why you can see some of them or most of them running as party list candidates. Or if not, pumupunta sila sa Senado. So patuloy sila naghahanap ng mga iba't ibang posisyon upang matakbuhan nila kasi doon sa kanilang locality ay sikip na. Kasi marami na sila na tumatakbo na miyembro ng kanilang mga pamilya. Maraming salamat, Professor Dennis Coronacion ng UST Political Science Department. Magandang hapon po. Round
Part 2 na po tayo ng showbiz. Inaabangan ng international film na Crosspoint. The movie stars Filipino Carlo Aquino at Emmy-nominated Japanese actor Takehiro Hira. At guess what? Makakausap natin siya live na live. Si Mr. Takehiro Hira is joining us via Zoom from Hawaii. Ayan, para figure out pa niya. Hello, sir. Hi, Sir Takehiro. Please unmute. There you go. Ayan, figure out pa ata niya, pero guys, siya rin po si Lord Ishido. Here we go. Ayan, Can there you you hear go. Ohio, hello. Hi. All right, Hello. I know, well, first and foremost, congratulations on your latest film. Sir Takehiro, please tell us what made you say yes to doing Crosspoint with our Filipino, of course, producers. Yeah, when I first read the script, it was very unique, I thought. But what I was most drawn to was that fact that, you know, the story evolved around the sort of the father's love to the daughter. So that was the what I was most drawn to, because I have a 6-year-old daughter. And I always think about what I can leave for her, you know, what I can leave behind for her. And how was it working with the Filipino team? How was it working with Carlo? Oh, it was excellent. Carlo was most experienced and, you know, a great actor. So it was, you know, great working with him. And also, we had a scene in the car, like, you know, it's one of the scenes at the end of the film. You know, we drove to the final endeavor. So we had a little, you know, heart-to-heart talk in the car, and that was most memorable experience for me. Wow. And right now, I do know with Shogun, of course, that's the most wins this past Emmys. And congratulations on your nomination. You've been working with a Japanese and American production team. How do you feel as an actor that right now you get to work with Filipino entertainment producers, Filipino actors? It's such a global acting scene right now. Yeah, I mean, it's incredible. You know, back then when I was living in the U.S. in the 90s, you know, we didn't have too many dramas with people who look like me. Yes. So, you know, I'm great. You know, I'm glad to be the part of it. And you know, it's not so uncommon, you know, to have multinational projects. So, you know, I would like to do more. Actually, I'd like to do more in Asia. Yeah, and I'm so happy that Crosspoint is something that's going to be brought in Philippine cinemas this coming October 16. But a little bit about, do you know anything that you could share about Shogun Season 2? You tell me. Oh, okay, of course. Nothing about the it. NDA is there. Huh? Of Sorry. course, it's still a secret what's going to happen in Shogun Season 2. But yeah, it's so successful. It's going to have its second season. How excited are you for it? Well, you know, to be honest with you, that the story, the series loosely follows the actual historical events. Yes. And my character died soon after the season 1 and where season 1 ended. Yes. So, but you know, they have to be really creative to keep me alive for the rest of the second season. But you know, I'm happy and you know I'm excited about it. Yeah, but we do hope there's some creativity there that's going to be injected, Sure. so we can see more of Lord Ishido. But we do know what happened in season 1. For those who haven't seen it yet, it's on Disney Plus Philippines. But of course, for Crosspoint, please invite everybody to watch it in cinemas. Yes, please come to the theater near you. It's starting in October 16th, and it's a great collaboration between Japan and the Philippines, and I'm sure you're gonna have a great time there. All right. Thank you so much, arigato. Thank you, Takehiro Hira, joining us live via Zoom in Hawaii. Thank you so much. Yan, mga kapatid. Diba? Sana nag-enjoy ka sa mga chikahan natin. O, diba? Yan ang latest sa showbiz. Muna for today, dahil marami pang ganap. Balik sa'yo, Cheryl.
Maraming salamat sa iyo, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali hanggang bukas. Dito sa Balitang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.